Galing po ako sa eskwelahan. Nakuha ko na yung score sa exam ko. Tingin nga. Baks naman, galing naman ng anak ko. Mahal-mahal ka talaga sa tatay mo. Lagot ka kay mama kapag narinig ko nun. Oo nga pala. Sorry, mahal. Tay, di ba nangako ka sa akin? Kapag mataas ang score ko sa exam, tuturuan mo na ako ng ibang kata sa gitara? Talaga ba? Deserve mo ba? Sige, pag-iisipan ko. Tay naman eh! Sige na nga. Di ka na't maupo tayo rito. Yay! Tay, pwede ba akong makipaglaro sa labas? Natapos mo na bang yung takdang aralin? Opo. Tsaka sige. Basta't babalik ka bago maghapunan na. Opo, Tay. Babalik po ako. Tay, Anak, mahal ko po kayo. mahal din kita. Nak, ingat ka. Nang hindi nalalaman ng tatay na ayun na ang huling pagkikita niya sa kanyang anak at simula ng hagupit sa kanyang buhay. Sa aking batang yun, maghapon at wala pa rin. Toy! Uwi na! Maghapunan na! Totoy! Gabi na! Uwi na't kakain na! Totoy! Saan ka na? Uwi na! Toy! Saan ka na? Walang galang na po, Aling. Matanong ko lang po kung nakita niyo pong batang lalaking to. Anak ko po kasi, huling nakita sa may, eskinita sa may parke ng barangay. Nakita niyo po ba? Nakita ko to nung isang araw. May kasama ngang lalaki, pero hindi ako pamilyar. Mukhang hindi taga dito. Oo nga, parang pinasasakay sa van. Ano po ba? Sige, salamat to. Magandang hapon po. Ay, ano po yun, sir? Magandang hapon po, sir. Baka sakali lang pong makatanong kung may na-report po sa inyong batang lalaki sa taong isura. Baka po may nakita sa inyong CCTV dito sa barangay. Kung pasensya na po, sir, wala kami natatanggap na kahit anong report. Pero balita po namin, dumarami po yung ganitong kaso sa kabilang barangay nung nakaraang linggo. So, posible po na may kinalaman sa sindikato. Sindikato po? Human trafficking po ba ang ibig niyo sabihin? O, posible ho. Napakadelikado po niyan. Ingat po kayo sa paghahanap, sir. Siguradong hindi basta-basta makakalaban yun. Sige po. Maraming salamat po. Sige po, sir. Ingat kayo. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. This proclamation was to be implemented upon my clearance, and clearance was granted at 9 o'clock in the evening of the 22nd, last night.
Batas militar? Paano paghahanap sa anak ko? Uy, asan ka na? Wala pa rin mawang lead sa anak ko. Presinto, bayampunan, eskwelahan. Kahit sa kabilang lungsod pa rin, wala pa rin. Siguro nga nakaitab na anak ko. Marami sa aming kasama. Nawawala din ang kanilang mga anak. Hindi ka nag-iisa. Sasama ko sa inyo, Martin. Ano? Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi bilot ang papasukin mo. Gusto mo, papaalam ko muna sa grupo. Pagsali mo. Wala nang pakialam. Kahit gobyerno pababanggain ko, Martin. Wala akong pakialam. Gusto ko lang makita ang anak ko. Makalipas ang ilang araw ay naimbitahan pumunta ang ama sa kampo ng rebelding grupo. Hindi madaling daan tinatawak mo. Kapalit ang impormasyong ganun mo, ay buhay mo sa labas. Marami nawawala ngayon. Bakit ka namin kailangan tulungan? Wala na rin matatakbuhan. Kung kailangan nyo ng impormasyon, kung kailangan nyo ng tao, sasapi ako. Gusto ko lang makita ang anak ko. 2 taon nang nawawala yung kapatid ko. Kinuha ng mga berdugo. Hanggang ngayon, wala. Hindi pa rin namin nakikita. Akala ko aksidente. Walang aksidente. Sistema ito. Mga batang hindi natin patuloy na nakikita. Mga aktivistang biglang nawawala. Lahat ito may pattern. At ang gobyerno, nagbubulag-bulagan lang. Hindi pulis o militar ang kalaban natin dito, kundi ang sistema ang nagpapahirap sa atin. Ang gobyernong nag-uubli sa katotohanan. Ang anak ko. Pangilan ng anak ko. Hindi na namin mabilang. Pero ngayon kasama ka na namin. Magkakalap. Hoy! Sumuko na kayo! Alam namin nandiyan kayo! Napapaligiran na namin kayo! Pinuno, anong gagawin natin? Ano mangyayari sa atin? Paano na? Ito na ba ang dulo ng ating pagsasamahan? Sitigil nga kayo. Magtago na lang kayo. Ako nang bahala dito. Pero Pinuno, alam na natin patutunguhan mo kapag sila hinarap mo. Sumuko na kayo! Wala na tayong magagawa. Nandito na sila. Tandaan nyo to. Huwag yung susukuhan ng Pilipinas. Balang araw, makakaalay din tayo sa mga diktador. Sige na, tumakbo na kayo. Ako nang bahala dito. Magandang hapon mga sir. Huwag ka magpanggap. Ilabas mo na yung mga kasama mo rebelde. Ha? Ano sabihin nyo? Ako lang po mag-isa dito. Talagang di ka amin ha? Bugin yan! Ulit ka talaga ha? Chief! Mukhang di talaga ito boboses eh. Ano sir? Dali nyo sa presinto yan. Tama na tama. Tapos na. Tayo, takas kamay. Sir, paano ko ba inosente hanggang proven guilty? Pero ba't dito? Wala mo lang kayong warrant of arrest. Nakabambos ka pa! Tama na yan! Sabi ni Chief, huwag yung papatiin. Dali sa presinto. Lakad! Silakan mo. Hindi pa yan ang pinakamasama nilang kayang gawin. Wala pa yan sa kalahati ng mga kawalang-hiyan na. Ano namang nangyayari kay Pinuno, Martin? Maswerte na tayo kung abot natin siyang buhay. Dalawa lang kahinat na niya. Maaring torturein siya hanggang sa siya'y umamin. Pangalawat, siya'y papatayin agad. Sumusobra na to. Suklam-suklam ng pinaggagawa nila. Simula pa lang yan, Jesse. Ihanda mo ang sarili mo sa mga saksiyan mo. Yan
Jessie, nais mo bang magpunta sa istasyon ng radyo upang maipabalita ang patungkol sa iyong nawawalang anak? Oo nga. Parang magandang ideya yan, Martin. Binabalita namin kayo. Tigil yung mga report nyo. Mga nawala at saka namatay. Ha? Lalo yung mga negatibo. Dali kayo sa administrasyon. Alam nyo ha? Kundi malalagot kayo. Pero ito po ang aming tungkulin at kampanya sa sambayanan. Ang magpahayag ng katotohanan. Aba talaga sumasagot ka pa ha? Neng, makapag-report pa rin naman kayo eh. Pili nga lang. Tsaka may sensura. Diba? Makapagbalita pa rin naman kayo na maayos. Kaya kung ako sa inyo, sumunod kayo sa patakaran. Kung hindi, magiging kayo mga biktima ng mga nire-report nyo. May naiintindihan nyo ba yung tatlo kayo? Opo, mga sir. Anong gagawin natin ngayon? Limitado na tayo. May babalita natin, puro sinungalingan. Hindi ko na nga rin alam eh. Gusto ko mang gawin yung tungkulin natin sa bayan. Pero natatakot ako para sa pamilya natin. Oo, ma'am. Kung walang galang na po, mahingi lang sana po ako ng tulong upang maipabalita ang aking anak na nawawala. Pasensya na po tayo pero limitado na lang rin po ang pwede namin ibalita sa istasyon. Hindi na po kayo pwede magpahayag ng tungkol sa mga nadakip at napatay. Tay, kahit yung ibang stasyon, limitado na at pinagbantaan. Ganun po ba? Parang awan niyo po. Kaya naman po natitira kong pag-asa upang mahanap ang aking anak. Gusto lang po makita ang aking anak. Parang awan niyo na po. Pasensya na po talaga, Tay. Gusto man po namin kayong tulungan. Pero natatakot po kami sa posibleng mangyari sa amin at sa pamilya namin. Ganun po ba? Naiintindihan ko. Pasensya na po sa pag-aabala. Halika na, Jessie. Wala tayong magagawa. Sabi ko naman sa'yo, malupit ang administrasyong ito. Wala itong siyasan to, kinakaawaan. Gusto ko sumabog, Martin. Gusto ko silang lahat papagsakin! Mas nadadagdagan ng rason ang galit sa puso ni Jessie dahil siya ay nauubusan na ng paraan upang maabot ang kanyang nawawalang anak dahil sa pagbabawal at paglilimitado ng mga administrasyon. Oo, Martin. May nakapagsabing may nakakita raw sa mga bata palaboy-laboy sa may eskinita. Makakasama rin yung anak ko. Sama na kita. Mahirap na. Ayos ka lang ba? Okay lang po ako. Pasensya na po kayo, nagmamadali po kasi ako kasi kailangan na lang nanay ko ng gamot. Teka lang. Neng, may nakita mong batang lalaki, gantong itsura, dito? Marami po ako nakikitang bata nitong mga nakarang araw. Pero wala po ako nakitang ganito eh. Saan pa po kami pwede pong magtanong dito? Pwede po kayo magtanong din sa mga kapitbahay namin sa Eskinita. Pasensya na po kayo, kailangan ko na po talagang umalis. Okay. Nag-aalala po kasi ako, baka kulang ang pera ko. Simula po kasi nung nagdeklara ng martial law, bumaba na po ang sahod ng tatay ko bilang magsasaka. Galing pong 42 pesos, naging 30 pesos na lang po ang sahod niya kada araw. Bukod pa po rito yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sige po, sana po mahanap niyo na po ang anak ko. Sige, ingat ka. Grabe na talaga ang administrasyong to. Pati mga magsasakaan, apektado, sumusobra na. Nagpatuloy maglibot sa namaralitang komunidad ang magkaibigan. Dito ay nasaksihan nila ang matinding kahirapan na dinaranas ng mga Pilipino. May mga clearing operations na nagaganap para paalisin ang mga pinaghihinalaang aktivista. Tulad ng dati, bigong makita ni Jessie ang kanyang anak. Ba't po kayo minamarkahan nila? Umalis na kayo rito. Alam niyo ba kahapon, dinukat ang anak ni Aling Nena dahil lamang nakasuot siya ng pulang headband at scholar nito. Tapos, ang anak ko, dinukot rin dahil lamang sa magpapapirma ng pagpapataas ng sweldo. Ba't po nila ginagawa sa atin to?
Gusto nila tayong patahimikin. Ayaw nilang may namumulat. Lahat ng namumulat, pinapatahimik nila. Bawat aksyon at boses na nagpapahiwatig sa paglaban sa administrasyon, tinutumba nila. Takot sila sa may mga alam, Jessie. Kung kaya nilang ibaon ang mga kasamaang nila, ay pinabaon nila parang hindi mawala sa pwesto. Takot sila sa mga lumalaban at may buong boses, kaya pinapatahimik nila. Nakita mo ba yung bata kanina? Di ba sa State U yung nag-aaral? Malamang naakusahan na naman siya. Oo nga, Mare. Madalas na nalang tugisin ngayon mga kabataan sa universidad. Nakakatakot nga eh. Kung ayaw niyong mangyari sa inyo to, tigilan niyo na. Dapat naririnig ang boses natin. Dapat nakikita ang kasakiman at kadiliman ng administrasyong to. Hindi ko na kaya manood lang at manahimik pa, Martin. Dapat aksyonan natin to. Tayo na, Jessie. Hindi ko na rin masikmura ang mga mangyayari. Umalis na tayo dito, palala ng palala. Balik na tayo sa kampo. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang panahon nag-alay. Tay, gusto mo bang sumama sa amin? Nagdarasal kami sa harap. Dayuhan ay nahalina, bayan ko binihag ka, nasadlak sa dusa. Mga kababayan, kinumpirma na po, umalis na sa Malacanang si Ferdinand Marcos kasama ang kanyang pamilya. Ang diktadura ay tuluyan ng bumagsak. Narinig nila na. Panalo tayo. Ano ba kayo? Ayos lang, anak. Hawakan mo to. Alala yan ng batang kulay ng lumalaban niya. Ang di magnasang makaalpas, Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Hoy, Jessie! Kamusta na kayo ngayon? Sa Aling Norma pala to eh. Okay naman po kami, Aling Norma. Nakakuha lang po ng bagong trabaho doon sa may Ilaya. Doon kay Nanay Cynthia. Mabuti naman kung gano'n. Mukhang marami kang napamilya. Big time ka na pala. Ito naman po si Aling Norma, oh. Hindi naman po, may konting salo-salo lang buhat ng bagong trabaho. O siya, ito ang mga prutas. Para madagdagan naman ang mga sweldo nyo. Thank you po, thank you po. Sige po. Salamat sa Aling Norma. Mag-iingat ka. Sige po. Andiyan ka na pala. Hindi kita napansin dumating. Oo, dumiretso na ako. Pakainit din kasi. Pawis na pawis na ako agad. Binaba ko na yung pagkain sa kusina. Nakita mo ba? Oo, nakita ko na. Nga pala, nilagay ko na yung mga sando mo dyan. Magpalit ka kasi napakainit. Hintayin na lang kita sa kusina. Nakausap ko nga pala si Aling Norma sa palengke. Yan, nabigyan pa tayo ng prutas. Di ba nahanap si Luis ng mangga? Oo nga eh. Buti na lang, nabigyan ka. Nga pala, asan ng batang yun? Ay, alam mo naman, yung anak mo kanina nagpaalam sa akin at pupunta daw siya kay Mang Berto at gagawa daw sa ni JR ng school project. Hey, alam mo naman kung anong school project iyon.
Anong oras ko siya uuwi? Dito ba yung kakain? Tay, paano po? Nagawa lang po kami ng project kila JM eh. Talaga ba? Project? Pumunta ka ng computeran, no? Yung baril-barilan na laro? Tay naman eh, di naman ganun yun. Oh, siya. Maghain at kakain na tayo. Makikita pa rin natin siya. Alam ko nandyan lang siya. Kahit hindi natin siya nakikita. Buwan ko pa pala. Sa dinami-dami ng panahon. At wala pa rin. Di pa ba sapat yung ginawa ko? Ginawa natin? O alam? Kung plano ba talaga ito ng Diyos para sa akin? Wala ng anak? Ilang taon na yun, Connie. Ilang taon. Masakit isipin. Masakit isipin. Nalang siyang walang kasama. Huwag kang mag-alala, makikita pa rin natin siya. Tiwala ka lang, makikita natin si Totoy. Tara, tara! Pupunta tayo sa bagong mall sa kabilang bayan. Bihis na kayo! Sakto na, wala akong stock ng school supplies. Tara na! Sige, mauna ka na. Didilig lang ako. Bago pa magbago isip ng tatay mo. Marcos, Hitler, walang pinag-iba! Parehong tuta, diktador, pasista! Never again! Nay, di ba bawal yung ganyan? Nak, wala namang masama kung tama naman ang pinaglalaban nila. Kung may nakikita kang pag-aabuso, sabihin mo. Yan lang naman ang ginagawa nila eh. Eh di ba hinuhuli sila dati? Totoo yan. Pero sa pagkakaalam ko, di na ganyan ang sistema ngayon. Sana, hindi na ganyan ang sistema ngayon. Ay, nga pala, punta ko na sa Bookstore mamaya. Bibili po ako ng school supplies eh. Ay, sige, go na. Sige, ingat! Habang namamasyal sa mall, nilapitan si Jessie at ang kanyang asawa ng isang estudyante na may petisyon laban sa all-out war ni Pangulong Estrada laban sa MILF. Ipinaliwanag ng estudyante na maraming inosente ang maaaring madamay sa kaguluhan sa Mindanao. Nabahala si Connie at tinawag itong pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa huli, pumirma sina Jessie at Connie bilang suporta. Nagpasalamat ang estudyante sa kanilang pagtulong. Sige ho ma'am, tatawagan na lang po namin kayo kung pwede na po kunin. Sige sir, thank you po. Sige ho. O Jessie, alas 5 na. Anong oras ka pa uuwi? Pa-uwi na rin po ma'am. Tinatapos lang yung huling customer. May pinapagawa pa naman po na electric fan. O siya, mauuna na ako at may pupuntahan pa kami ng mister ko. Sige ho, sige ho. Ikaw na ang magsarado nito. May susi ka naman, di ba? Opo. Sige ho. Mag-ingat po kayo ma'am. Sige, mag-ingat ka rin. Pasensya na anak.
Uwi na tayo, Totoy. Meron daw 3 militar na nagpunta sa bayan namin to surveil me. Dahil present daw ako sa mga rallies or mga events, public events, na kino-cover ko kasi nga journalist ako. May mga articles daw akong masyadong critical sa gobyerno. We saw posts from different police pages. Our mga mukha namin, syempre na-shock, natakot talaga kami. It said that I have a 1 million bounty on my head. International Human Rights Day, December 2018. Someone called me up, called me a slut, called me a whore, many other bad stuff. And then he told me that I may end up getting raped aside from being killed. The red tagging is usually done through social media posts or being called out in government news releases or press conferences. The United Nations Human Rights Council and other governments should denounce this tactic and put pressure on the Philippine government to stop red tagging. In addition, the Philippine government should investigate incidents of red tagging that have led to killings and hold the perpetrators accountable. Pinagbabaril ng mga pulis si Jero Jemboy Baltazar sa Navotas City. Bakit may red tagging sa panahon ni BBM? Hindi lang po sa panahon ni BBM nag-start nangyari sa case ni Percy Lapid. Meron ba tayong masasabi na hooray! Finally, naikulong na, at kung maikulong man yung mga trigger man, yung tinatawag nating mastermind nasaan? Ito yung problema, no? Talagang maraming nakakalusot. Again, as we've said, hindi ito bago.